Amen. Naka-record na ha. Praise God. Okay. Eto na po tayo. Last time we talked about this sa Isaiah 46, 8-11, nasabi natin, based doon sa story ni Job, nagtagal tayo kay Job, di ba? Kasi in-explain pa natin ano nga ba talaga ang totoong kondisyon ni Job bago siya binless ulit ng Lord at nakita natin na si Job pala ay sobra ang kanyang paghihinagpis sa kanyang pinagdaanan, ano? Akala natin ay yung present Job ay yun pala ay righteous katulad ng sinabi ni Lord. Yung pala si God is talking about the future Job kapag na-overcome niya ang kanyang situation. Ayan, at na-overcome nga niya because of the kindness of our Lord. Kaya nabanggit natin that the Lord, according to Job, mula sa 38, chapter 38 hanggang 42, pinakita ni Lord yung kanyang omniscience. Pag sinabi mong omniscience, all-knowing. Kaya naririnig din niya yung nalalaman din niya yung ating saloobin. At naririnig niya na siya lang nakakabasa ng ating isip. No? Kaya ang pinakita ko sa inyo sa chapter 38 pa lang yung binabasa ko ay sinasabi na niya ang creation na kung paano niya kinreate, ano yung kinreate niya at tinatanong na si Job kung alam ba ni Job yon kasi ang pinapakita ni God doon is omniscience. Ibig sabihin, all-knowing. Kaya sa Isaiah 46:8-11, nasabi nga natin na itong chapter na ito ng Isaiah ay nagsasabi itong from verse 8, 9, 10, and 11. Do not forget this, keep it in mind, remember this, you guilty ones. Tayo po talaga mga guilty, wala pong hindi guilty sa atin. Tayo pong lahat ay guilty sa Kanya dahil binali natin ang Kanyang kautusan. Verse 9, remember the things I have done in the past. For I am alone, for I alone am God. I am God and there is none like me. O, si God na nagsasabi niyahan na walang katulad siya. Kaya umayos tayo, no? Umayos tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, sa ating pag-isa sa Kanya, sa ating pagtanggap sa Kanya, ayusin natin. Sapagkat nalalaman niya pag sinabing God, ibig sabihin, napaka-powerful. Alam niya ang lahat, kaya nga tinawag na God eh. Pero pag tinawag na God tapos limitado, hindi God yun. Diba? Kaya ito, siya, there is none like me. Because He knows everything. Only I can tell you the future before it happens. Yun. Kaya there is none like me, sabi niya. Wala siyang katulad dahil siya lang nakakaalam ng future bago pa man ito mangyari. Kaya lagi natin sinasabi yan, no? Sa ating salita. Alam ng Diyos. Yung kapag nakikipag-away tayo, sinasama natin si Lord. Ba't ganun? Yung salitaan natin na, alam ng Diyos na malinis ang konsensya ko. Uwe, alam alam ng Diyos na hindi malinis ang konsensya natin. Bakit? Kaya nakalagay oh. Remember this, you guilty one. Guilty tayo. Hindi malinis ang ating konsensya. Hindi kasi nagsabon ng safeguard eh. Kailangan magsabon ng safeguard para malinis. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi niya, everything I plan will come to pass. For I do whatever I wish. Hindi lamang siya ang Diyos na nakakaalam ng iyong future. Meron din siyang plano at yun lang sa lahat ng plano. Tayo may plano din. Siya may plano. Everlasting ang kanyang plano. Yan sa atin, temporary. Kaya sabi niya, I do whatever I wish. Kung ano ang gusto niya, gagawin niya. Kung ano yung plano na, yun lang ang mangyayari. Hindi niya gagawin yung plano natin. Kaya, stop making plans and trust God. No? Kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon.
Sabihin mo kay Lord, "Lord, reveal your plans to me. I want to do your plans. I want to follow your plan." Hindi yung, "Lord, ito yung plano ko." Hindi mangyayari yung plano mo. Hangga't hindi yan plano ng Diyos, hindi niya gagawin yan. Bakit? Because itong verse na ito, kaya stop making plans. But discover the plan of God in you. Verse 11, I will call a swift bird of prey from the east and a leader from the distant land to come and do my bidding. I have said what I will do, and I will do it. Lahat ng nakasulat sa Biblia na sinabi ng Diyos, mangyayari po. Bakit? Yan nasabi niya. Yan, nasabi niya. I have said what I will do. O, di ba? Lahat ng nasabi sa Biblia, yun ang gagawin ni Lord. Nag-promise siya, I will do it. Yan ang gagawin ko. Kung ano yung pinangako niyang gagawin, gagawin niya yun. Pero yung mga sinasabi na, Lord, gawin mo to para sa akin, hangga't hindi kalooban ng Lord, hindi mangyayari yan. Kaya better ask for the will of God in your life. Better ask, humingi ka ng nasa kalooban ng Diyos, hindi yung wala sa kalooban niya kasi suntok sa buwan yon, hindi ka sasagutin. Praise God. Dapat, isipin mo, pag prayer ko, kailangan sa kalooban ni Lord yung pinagpipray ko, yung hihingin ko. Huwag kang humingi ng mga bagay na hindi naman kalooban ni Lord. Oh, kasi mo, Lord, manalo ako sa loto. Ay, hindi mangyayari yan. Lord, manalo ako sa sweepstake. Ay, hindi rin. Hindi rin. Lord, yung boyfriend ko, siya na yung magiging asawa ko. Hangga't hindi siya nakakilala sa Lord at hindi siya ang itinalaga ni Lord para sa'yo, hindi rin mangyayari. Kung pipilitin mo, katulad ng napakarami milyon-milyong Pilipino o mga tao sa buong mundo ay pinilit nila anong gusto nila, pinakasalan nila ang mga taong hindi naman sinabi ni Lord. Anong nangyari sa kanila? O di very makulay ang kanilang buhay. Ay sorry may tinamaan. Sorry. 'No, pasintabi po. Pero yun talaga totoo yan 'no, pasintabi. Pero kailangan talaga lahat ng bagay, "Lord gusto ko ng kotse." Sabi ni Lord, "Para saan?" Oh, kung wala namang purpose yan. Para na si pastor hingi siya, "Gusto ko ng sasakyan, gusto ko sasakyan kasi mahirap yung ganito, travel ng travel." Sabi ko, "Ayoko ng sasakyan Lord." Gusto niya sasakyan, ako ayaw ko. Ngayon sabi ko, mabuti pa yung mag-taxi tayo o mag-Grab kasi walang sakit sa ulo, 'di ba? Iba-iba pa yung sasakyan mo, ganda-ganda, oh. Oh, 'pag nag-Grab ka, ang ganda ng sasakyan, nag-driver ka pa. Ah, sabi niya, "Ay, oo nga 'no, sige 'wag na lang, ano daw, ganito na lang." 'Di ba? Oh, 'di walang sakit sa ulo. Kasi kung gusto mo ng sasakyan, masakit sa ulo yun. Hallelujah! Kaya sabi ko, "Ayoko ng sasakyan Lord." Praise God. Gusto pahingi na lang Grab. Ayan, nag-Grab kami ng Grab. Thank you Lord at hinihingi ko na lang pang-Grab at dumadating naman. Today, I asked the Lord, pahingi ng pangpakain ng pusa. Sabi ni Lord, "Okey." Dumating! Ay, natuwa na naman ako, eh, grabe pati pusa ko binibigyan ni Lord, thank you Lord. Ayan, ay yung nakasulat sa Isaiah 46 ay sinabi din niya sa 42, 8 and 9, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. Kaya nga, 'wag natin angkinin yung glory ni God kung hindi magkakasala tayo. Kasi sabi ni Lord, "I will not share my glory to another or to anyone else." Ang glory sa Kanya, always sa Kanya. Pero yung spoil ng victory, ano man yung spoil ng victory? Yung napanalunan niya.
Kasi pag sa war kasi ay meron kang masamsam na kayamanan kapag sa war, 'no? 'Pag nanalo ka sa war, sa'yo yung, kayamanan nung bansa o ganyan. So, yung kayamanan na nasamsam dahil nanalo si Lord, sa'yo yun, pero yung glory sa kanya yun. Oh, ganyan. Kaya never claim the glory of God dahil hindi papayag si Lord. Kaya sabi niya, "I will not share my praise with idols." Kaya nga ang laki ng kasalanan natin sa Pilipinas, eh. Kaya tayo dalawa-dalawa na ang ating mga bagyo sabay-sabay pa, 'no? O kaya yung tagtuyot sobra-sobra. Bakit? Kasi nga idolatry. Grabe ang idolatry. Kaya dapat sa mga prayer meeting natin or intercessory prayers natin kasama natin ang ating bansa, ipagpe-pray yung mawala yung idolatry, 'no? Mawala yung idolatry, mabasag yung spirit of religion, mabasag yung spirit of, corruption, mabasag ang spirit of, poverty. The spirit of oppression, dapat yun pinagpe-pray mo yun. Hindi puro, give me Lord, ako Lord, ang mga anak ko Lord." Ikaw na lang lagi, kayo na lang lagi. What about the country? Kasi kung 'pag pinagpe-pray mo yung buong country, naku, pati ikaw, kasama ka doon para sa lahat. Kaya magbigay talaga tayo sa ating mga prayer, intercessory o sa ating mga prayer meeting, hindi lang puro para sa atin yon. Kung hindi pa rin isama din natin ang ating mga, yung mga nakaupo sa gobyerno na matanggal yung corruption, yung katamaran nila na maging, straight naman sila sa kanilang trabaho, i-convict sila of sin, of righteousness, and of judgment. Yung religious system, ayan, 'no? Tanggalin yung mga religion, tanggalin yung, kasi yung religion pati na sa school, pinipilit nila. Hindi naman nakasulat yun, actually maliwanag yung ating konstitusyon, pinaghiwalay na. Pero pinipilit na sa ating, government, school, sa high school and elementary. Pinipilit nila yon ng Catholic. So, ipilit din natin sa Panginoon na, "Lord, hindi maapektuhan ang mga anak natin na nag-aaral." 'No? Kahit sa private universities pinipilit din nila 'yon. So, we need to pray to protect our kids sa ganitong, spirit. Kaya kailangan po talaga natin na, sa pamamahay ituro kung sino yung ating pinaniniwalaang Diyos at bakit. Ayan. Verse 9, "Everything I prophesied has come true." Oh, hindi ba? Parehas din yan sa sinabi, "What I said, I will do." Same thing. "And now I will prophesy again." Mag-prophesy ulit si Lord. Sabi niya, "I will tell you the future before it happens." Wow! Uy, ang ganda. Ang omniscient God will always tell you of the things to come. Hindi ba trabaho ng Holy Spirit yan? He will teach you the truth. He will show you the truth and teach you the things to come. Teach you of the future. Oy, always in advance. Ang omniscient God will always be there to tell you what will happen. So you need to listen. You need to listen truthfully. Kapagka nagsasalita ang Diyos at hindi mo naunawaan, ask Him again. "Lord, hindi ko naunawaan. Ano yun? Ano po yun? Di ko ma-gets." Minsan gano'n ako, eh. Di ko maintindihan. Ano yung sinasabi niya? Then I will ask for many, many days until I get the answer. Kasi doon ka lang yun pala yun. Yun pala yun sinasabi ni Lord. Okey, okey, okey. 'No? Ganyan po, you always have to talk to God. Whenever the Lord is showing you about the things of the future ng iyong family, you need to be attentive. Or the future ng iyong ministry, you need to be attentive. Kung hindi mo naunawaan, ask for the details. Ask the Lord.
Pray intently. Show me the details. Show me how it will happen. What will I do, Lord? What do I have to do now? Ganun. Kasi He is the God who tells you of the future. That is an omniscient God. Ang ganda. Hallelujah. Maraming bagay ano, kasi nilalakaran ko talaga yung mga sinasabi ko sa Taste and See. To be honest with you, nilalakaran ko. Yun na ang buhay ko. What I say, I will do it, I will walk on it. Whatever the word of God says, I will walk on it. And every time I discover something, I will rejoice. As in rejoice, celebrate that the Lord has revealed it to me. And I will keep it the treasure in my heart. I will walk and walk circumspectly. Bakit? I want to experience the greatness of God. Ako yun ha. I want to experience the greatness of God. So mga little things, hinihingi ko lahat sa Lord. Sinasabi ko sa kanya, okay Lord. So, anong gusto mong sasabihin ko? Anong part nitong pagtuturo na dapat lalagay ko dito? O sasabihin ko sa kanya, I don't know yung karugtong niya. What is the next lesson? Sasabihin niya sa akin, ganito ang lesson. Ganitong sasabihin mo. I will listen with all, like a student, with all attention. Okay. Pag hindi ko pa makuha, okay, di ko pa naintindihan, Lord. I will sit again and sit with Him, listening intently with my ears. Anong sinasabi ng Diyos? All the rest of things na nangyayari diyan sa paligid, I will not entertain. I need to listen what God is saying to me. Para magawa ko ng tama. Hallelujah. In everything I do, I depend on Him. Pati pagkain ko, pahingi. Pagkain ng pusa ko, hiningi ko, Lord, pahingi ng pagkain ng pusa. And God gave me. Praise God. Hallelujah. That is my God. He answers the prayers of His people. And He shows the way. Amen. Ayan. Sabi nga, nothing in all creation is hidden from God. Hebrews 4:13. Nothing. Lahat kitang-kita ni Lord. Everything is naked and exposed before His eyes. And He is the one to whom we are accountable. Kaya nga si Job hindi makapagtago. Lahad na lahad, pinakita ni Job. Ano yung damdamin niya sa Panginoon na nangyari sa kanya. Sinisi niya ang Diyos. Sinabi din niya, akala niyo kayo lang may wisdom, ako din. Alam ko na yan. Sinasabi niyo, hindi siya nakikinig. Hanggang sa Panginoon na mismo nagsalita sa kanya. At tinawag siyang ignorante. Wala tayong maitago sa Panginoon because He is all-knowing. Alam mo, wag na natin yung gamitin yung mga lagi nating sinasabi. Alam ng Diyos ang puso ko. Pero alam na alam nga talaga ng Diyos. Meron na akong kausap niya, inaway ako ng kapatid ko at yan ang sinabi niya sa'kin, alam ng Diyos ang puso ko. Sabi ko, talagang alam ni Lord. Lahat tayo alam ni Lord ang mga puso natin. Hindi mo siya kailangan gamitin. Wala siyang kinalaman sa away na ito. Sabi ko pa sa kapatid ko. Wala naman siyang talagang kinalaman. Away niyo yan. Hindi naman, bakit natin sinasali si Lord sa ating mga away? Ginagawa natin si Lord na witness. Alam mo, nagkakasala tayo kapag ginawa natin yan. Itigil nyo na yan ha. Huwag niyo isali si Lord sa inyong mga away.
Sabihin mo, "Hindi away natin 'to, eh, huwag mo isama sa Lord, kakasala tayo." Kasi lahat tayo expose sa kanya. Pati yung nagngingit-ngit ang iyong damdamin, oh, nagngingit-ngit ang damdamin. Hindi, parang mali yun, eh. Nagdidilim ang iyong paningin, sabi nung mga nakapag-commit ng crime. Nagdidilim po ang aking mga paningin. Talagang madilim ang kanyang paningin. Alam niyo po yun, totoo yun, nagdilim talaga ang paningin niya. Kapag si Satanas ang nag-impluwensiya sa iyong kaisipan, talagang madilim ang yan ang sinabi ni Jesus na, "Your eyes are the lamp of your body, and if the light of your eyes is darkness, then how great is that darkness?" Brown out, wala kang makita. Kaya nagdilim talaga yung paningin, kasi darkness ang nag-cover. So, darkness na sa isip, nakakagawa ka ng karumal-dumal na kasalanan. But God sees everything. Kaya tinitingnan ni Lord ang ating puso, kung evil ba yan o good. Evil or good lang ang pwedeng mangyari. Kaya choose good. Okay? Choose good because He knows. At kapag nagsinungaling tayo, huwag nating gamitin si Lord. Paulit-ulit, kasi kailangan sumaksak sa kokote. Kapag may gusto kang patunayan sa iyong kapwa, wag na wag mong gamitin si Lord. Lalo kang magkakasala by saying, "Alam ng Diyos." Alam talaga ng Lord. Kaya, nako, mag-iingat tayo, ha? Di ko alam bakit inulit-ulit ni God yan sa akin. Nilalagay niya sa kokote ko, sabihin, paulit-ulit. Kasi ginagamit niyo lagi. Hallelujah! Umiwas na po. Ayan, Habakkuk 2:12-14. What sorrow awaits who build cities with money gained through murder and corruption. Has not the Lord of heaven's armies promised the wealth of the nation will turn to ashes? They work so hard, but in vain. For the waters fills the sea, and the earth will be filled with an awareness of the glory of the Lord. Alam ng Lord pati yung mga kurap na mga puso, yung mga nagkamkam ng salapi, at yung pumapatay para lang yumaman. Alam ni Lord yon, kilala niya kung sinong mga yon. And He's been against these people. Kaya sabi ni Lord, yung kayamanan ng mga bayan, wealth of the nations, magiging abo. Kaya wag tayong masyadong maglagay ng so much emphasis sa kayamanan ng mundo. Kapag binless ka, magiging blessing ka rin sa others. Ganon. Para in all sufficiency, God will give you because you have been a blessing to others also. Hindi lang, bless me Lord, akin lang to. Bless me more Lord, akin pa rin. Ay, kapag ganyan tayo, magiging murderer ang ating heart. Kasi ayaw nating mabawasan. Kapag may lumapit sa atin na nangangailangan, sabihin na, "Ay, tamad-tamad mo." Marami tayong sinasabi, kaya naging murderer ang ating heart. Dahil sa dami nating sinabi na hindi naman kailangan. Kung ayaw magbigay, di wag. Wag ka rin magsaisip ng masama. Kung gusto magbigay, mag-isip ka ng maganda. Masaya ka magbigay. Don't be a murderer. And corruption. Oh, sa gobyerno marami yan. Ay hindi lang sa gobyerno, pati sa private life, no? Yung mga dahil gustong mabilis yumaman, anong ginagawa? No, dito sa Pilipinas, napakahayag niyan. Basta gustong kumita, sige. Under the table, yung kapatid ko may negosyo kasi yung kapatid ko tapos anong sabi nung taga-bangko, nakita niya yung kapital.
Anong sabi niya, "Puwede po ba tayong mag-usap sa malamig na lugar?" Sabi nung kapatid ko, "Mag-usap tayo sa malamig na lugar?" Sabi nung manager ng bangko. Ano ibig sabihin nun? Mag-uusap daw sila sa malamig na lugar. Hmm, Hindi sabagay. ba puwedeng sa karinderya na lang? Hindi nga, hindi malamig sa karinderya. Aha. Samantalang kapital naman ng negosyo ng kapatid ko yun, bakit pinakikialaman ng bangko, 'di ba? Bakit nakikialam ang bangko sa kapital ng kapatid ko? Bakit? Kasi korap, gustong mangutong. Kaya sabi ko tuloy, nabalitaan ko 'yan nung nagbakasyon, sabi ko tuloy, "Kaya naman hindi ako nagta-trust sa bangko, eh. Hindi mo alam kung sinong mga tao dun. Pera mo na nga, ninanakawan ka pa harap-harapan." 'No? Isipin mo gusto siyang kausapin sa malamig na lugar. Sabi ko, "Saan daw 'yun? Saan daw yung malamig na lugar?" So, ewan ko sabi hallelujah, gusto pang magpalibre. Gano'n na kakurap ang mga tao ngayon. Daddy, Ah, open the door. Ayan. "Has not the Lord of heaven's army promised that the wealth of the nation will turn to ashes? They work so hard but all in vain." Kung puro overtime tayo, kayo dito, kayo doon, wala tayong relasyon sa Diyos, no, na yung pinagkakayod ay magiging abo. Kasi ang gusto ng Panginoon ay relationship. He knows the future. Bakit ka pa magpapakamatay magtrabaho kung si God alam niya ang future? Eh di mas madali, madaling gagawin mo kung alam mo ang omniscience God. Ang gagawin mo, build your relationship to the omniscient God who will tell you of the future o shortcut. Imbes na pakahirap ka ng pakahirap na kumayod, just build your relationship to the omniscient God and believe every words that He will say. Follow His commands and you will be blessed. Wala naniniwala sa'kin 'yan, until lately. Lagi ko sinasabi 'yan. Matthew 6:32-33. So, pinagsasabi nito ni pastora. Ay, ay, ay. Isaiah 46. Sabi ko 8, 9, 10, 11. Isaiah 42. Saan ba 'yan? Wala ka nga kaming faith, pastora. Ay, kailangan mo mag-faith. Even ang ibig mo sabihin hindi na ako magtatrabaho, hindi ko naman gano'n ang ibig sabihin. Ang ibig ko sabihin, trust God, do what He tells you, at yung 'wag kang sobra-sobrang mag-work. I believe you should sobra-sobrang magpagal sa Panginoon. Alamin mo ang iyong obedience, ang iyong submission, tama ba 'yan? Isakto mo, gawin mo ang sinasabi niya, isakto mo. Dahil 'pag sinakto mo 'yan, breakthrough. Meron dito, breakthrough ng breakthrough, hindi ko na lang sasabihin, pero sobra sa sabi niya, "Ganito pala yun?" Sabi ko, "Yes, ito yung sinasabi ko." Because once you understand the word of God and obey, God will see through your future. Because He's an omniscient God. Alam niya paano mag-breakthrough ka at gusto niyang mag-breakthrough ka. Yun nga lang, ayaw mong magtiwala sa kanya. O, 'di ba? Kaya sabi niya, "For the waters fills the sea, and the earth will be filled with the awareness of the glory of God." Itong 14 na ito, what we are learning now, kung ano yung pinag-aaralan natin ngayon, is the awareness of the omniscience God na will help you get your future. Ay, Tagalogin natin. Itong pinag-aaralan natin ngayon, ito yung kaalaman sa omniscient God
na magtuturo sa'yo sa iyong tagumpay sa kinabukasan. Oh, maliwanag. Kung hindi pa maliwanag yan, ewan ko na lang. Uwian na tayo. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, meron sa inyo dito, sinunod talaga niya lahat ng sinabi ko. At maya-maya, Lord, thank you. Eto na, breakthrough na. Lord, thank you. Puro na siya thank you. Ganito pala magsumunod. Kasi the Lord will reveal to you the secret. How to get to your future. He will reveal to you. And today, He's revealing to you. Alam mo ano ang naramdaman ko? Hirap pa rin kayo makinig sa akin. Ano yung pinagsasabi? Praise God! He's already revealing to you the way to the future. Hallelujah! Ayan, praise God, praise God. Amen, amen. Kaya, tandaan nyo yung Habakkuk 2:12-14. Ang ganda ng sinabi niya, di ba? Huwag kang magtiwala sa yung mga nagsasabi na, oh, ang successful sila sa mga ginagawa nila, sa business nila. Huwag kang maniwala do'n. Bagamat may pera sila, pero mas grabe yung utang nila. Oo, nagkaroon sila ng temporary success, pero wala silang peace and joy. Hindi gano'ng klaseng success ang hinahanap natin. Ang tinatawag nating success ay good success. Ano yung good success? There is no sorrow to it. You are being blessed, you're getting rich, but there is no sorrow to it. Hallelujah! Thank you, Lord. Sasabihin niya sa iyo. Para hindi lamang ikaw ay magkaroon ng kaalaman how to go to your future, to your good success, but also kompleto yon, that you are also having good health and future for your children. Ito talaga maganda. When you come to know God and when you come to do His will, no, gagawin mo yung kalooban niya, hindi lamang para sa iyo ngayon, but you are also building the future of your children. Alam niyo ba yan? Na habang ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, you are also building the future of your children. Kasi yung pagsunod mo ngayon, ang magigain ng benefit diyan ang mga anak mo. That God will look after them. Promise niya yan sa Deuteronomy 29:29. At saka sa Hosea 4:6. Hosea 4:6 ba yun? Teka sandali, tingnan ko nga. Hosea 4:6 ba yan? My people that destroy? Yes, correct. Okay. Teka nga, tama ba yung 4:6 o 4:7? Destroyed for the lack of knowledge and 4:6. Okay. Basahin ko ha. Sabi niya, my people are being destroyed because they don't know me. Meaning, they lack knowledge. They don't know me. Hosea 4:6. Since you priests refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. And since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. Ay. So, ang opposite nun, when you learn to know, Tagalogin mo, Tess. Nagtaging English pa rin. Kapag tayo pinag-aaralan natin ang ating, ang salita ng Diyos para lumalim tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya, hindi lamang ito para sa atin. Kung hindi, kapag tinutupad din natin ang Kanyang mga kautusan,
ito ay para din sa ating mga anak that the Lord will bless them. Tingnan mo si David. Binild niya ang kanyang relationship kay God. Sino ang nag-benefit? Si Solomon. Diba? Ganon din tayo. The more that we build a relationship to God, the more that we walk in His commandments, the Lord will not forget to bless our children. At ituturo natin to sa mga anak natin para sila din i-build nila ang relationship nila kay God so that the Lord will bless their children and their children's children, pasa-pasa lang up to the 4th generation. Ganyan ang kahalagahan ng omniscience God. Okay? Tama? Ayan. Kaya nga, ayusin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat the Lord will truly feel the awareness or the knowledge of the Lord, no? Like glory, as of the glory of the Lord, no? Pupunuin niya ang buong mundo. Kaya nga, kung yung ayaw tumanggap, hayaan na lang natin sila. Basta tayo, para sa ating mga next generation, tatanggapin natin, lalakaran natin. Amen? So, ang tanong ko dito, may tanong pala ako. Ito ang tanong ko. Kung basahin ulit natin, ang Hosea 4:6 ay nagsasabi na kapag hindi natin kinilala ang ating Panginoon sa pamagitan ng bulay-bulay ng kanyang mga salita at pagsunod sa kanyang mga batas, kaya tayo ay na-reject at ang ating mga anak ay na-reject din, kinalimutan din niya, yun ang sabi diyan. Tingnan niyo inyong Bible sa Hosea 4:6. Ngayon, ang tanong ko, ano sa palagay mo ang nangyari sa mga anak ng mga pasaway na pastor? Ano sa palagay mo? Sa ngayon, sa present time, maraming mga pastor nagpe-preach ng hindi matuwid. Ano ngayon ang mangyayari sa kanilang mga anak? They will be cursed by God. They will be cursed. Suko yung buhay. Yun ba ang sinabi? Huwag mo kasing dagdagan. Mapariwara po. Mapariwara. Rejected po. Rejected. Hindi cursed, Rejected. rejected. I will forget to bless your children. Hindi niya sinabing, I will curse your children. Sabi niya, I will forget. So, mapariwara. Tama yung sagot. Kaya nga nakikita natin, si Pastor so and so, pero ang kanyang anak ay drug addict. Di ba? Ang kanyang anak ay bulakbol sa school. O kayang anak ay bading or LGBT, di ba? Bakit nagkaganon? Because of Hosea 4:6. Walang reaction. Hindi kayo niwala? Salita ng Diyos yun. Because of Hosea 4:6. So kapag gusto natin na maayos ang future ng ating mga anak, tayo susunod. Tayo ang pundasyon para i-bless ang mga anak natin. Hallelujah. Gusto natin na maganda ang future ng ating mga anak. O kailangan sumunod ka. Kailangan sumunod ka para sa iyong mga anak, para sa next generation. Praise God. Ayan. Natahimik na naman sila. Hindi niyo alam yun, ano? Kaya kayo natahimik. So, paano pala yan, Pastora? Hindi na kami mag-overtime? May depende sa'yo. Hindi ko naman sinabing huwag na kayong mag-overtime. Huwag kayong mag-overtime kung hindi mo naman kailangan mag-overtime. Huwag ka rin mag-overtime during your
Sabbath day. Huwag kang mag-overtime during your Bible study. Huwag na huwag kang mag-overtime. Kung yan ay magiging dahilan na mawala ang iyong devotion at prayer sa Panginoon. Amen. Can I get an amen? Amen. Amen po. Amen po. Amen. Amen. Amen po. Hallelujah. Oo, tagal. Medyo tinamaan pa eh. Hallelujah. Praise God. Teka, bago ako tumuloy, basahin ko muna mga comments dito. Spirit of Catholicism, wrong faith. Belief, tradition, and practices. Pray ko na mawala sa anak kong panganay. Ayan. Oo. Pag-pray talaga. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ayan, nag-amen naman sila. Thank you, Lord. Talagang totohanan yan, ha? Kasi totohanan itong ating pagtuturo. Hindi ito nagluloko tayo dito. Talagang we go by verse para mabago ang buhay natin at maisaksak sa kokote. Thank you, Lord. Okay. You see, that is the knowledge. Ang awareness means knowledge. The Lord will feel knowledge of the Lord. Magbibigay siya ng kaalaman. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan ng Biblia. Okay, wow, it is one. Now, you have here, the Holy Spirit is an omniscient God. Tatlo na yung na-reveal natin, the character of God's power. You have the omnipresent, omnipotent, and omniscient. Diba triangular? Because of the triune being God. Lahat sila meron nito. Lahat, si Father, Son, and the Holy Spirit has the omniscience, omnipresent, omnipotent. Sa omnipresent, far and near at the same time. He lives in us. He joins with our spirit to affirm our adoption. Na-discuss na natin to. He speaks in our ears and He controls the true believer's mind. That's the omnipresent kasi laging nagsasalita sa iyo. Ang omnipotent naman is all-powerful, almighty, undefeatable, standard lifter, advocate, all-consuming fire, the power behind every believer. Pagdating mo sa omniscience, all knowledge, all wisdom, mighty counsel, discerns every hearts. Diba? This is Isaiah 11. Ito yung omniscient God. Praise the Lord. Now, ang omniscient God, kailangan din niya omnipresent din siya. Kung siya ay all-knowing, dapat omnipresent din siya. At omnipotent din siya. All-powerful din siya. Kung siya ay omniscient, kailangan omnipresent siya at omnipotent din siya. Kung siya naman ay omnipotent, kailangan omniscient din siya at omnipresent. Kung siya naman ay omnipresent, kailangan omniscient siya at omnipotent din siya. All angles, the triune being God, are possessing all this characteristic of power. Yan ang Diyos mo. Naunawaan po ba? Amen po. Amen. Ayan. Kaya wala ka talagang dapat ikakatakot. Hindi ka dapat ipagmamalaki mo pa ang iyong Diyos. Wala nang ibang Diyos na ganito. Siya lang. Kaya sabi niya sa Isaiah 46:8, there is no other God than me. Ako lang ang Diyos na ganito. No other one like me. Sabi ni Lord.
Kapag nakita mo ito, itong illustration ko na ito, I made this illustration. This is how you should understand who your God is. And when you begin to accept it, kapag tinanggap mong ganito siya, then ano pa ang reason ng iyong pagkatakot? Ano pa ang reason? May reason pa ba? Sige nga, magtatanong ako. Dito sa diagram na ito, tatanungin ko, pag nakita mo ang is this how you know or recognize your God? Ganito ba ang pagkakilala mo sa iyong Diyos? Wala na namang sumagot. Ngayon lang kasi nila 'to nakita, eh. Ngayon niyo lang Yes. 'to nakita, no? Yes, Pastora. Pastora po. Kailangan i-drawing pa talaga sa inyo ang diagram. Bigyan kayo ng diagram para makuha ninyo ang power, what kind of power your God has. Di ba? Sige. Saan dito sa characteristic ni God na naunawaan mo that you will overcome your fear? Kaya sinabi niya, I hate fear. Bakit ka nga pala mag-fear kung ganito ang Diyos na mo? No? Sige, sumagot ka. Kahit sino sa inyo. Alin dito? Sa diagram na ito. That you could say, meron pa rin akong fear. Mayroon po yung nawala. Sige. Anybody can answer me. Alin dito sa diagram na ito that you have reason to fear or reason to worry? Omnipresent po. Omnipotent po. Omnipresent at omnipotent. Junie, ano yon? Alin dito? Omnipresent? Omnipresent po. Dahil sa omnipresent, sa character ng omnipresent, magkakaroon ka pa rin ng fear? Mali po yung understanding ko. Kala ko mag-ano sa'yo ng yung fear mo kasi he controls the true believer's mind. Mali yung pagkakaintindi ko po sa question. Sorry po. Okay, good. No problem. Okay. Ang tanong ko, mga kapatid, sa diagram na ito, saan ka dito nagkakaroon ka pa rin ng pag-alinlangan o fear na tanggapin siya? Natanggapin siya that He is God. This is your God. This is how your God works. Alin dito? Pastora, wala na po. Wala na. Wala na po. Wala Ayan. na po. Kasi, Kasi, nandyan na po lahat eh. ama. Lagi siyang nandiyan kasama mo. Iko-control niya yung mind mo. Lahat na po. Almighty. Kaya wala ka na pong dapat ikatakot. Tama. Bakit tayo natatakot? Sa tao na lang po, matakot. Mindset na lang po, Pastor. Ayan. Hindi pa bago. Okay. Bigyan ko kayo ng sagot. Bago daw ako bigbigay ng sagot, tingnan natin dito. Takot sa sarili. Takot po sa sarili. Ayan. Dapat takot sa sarili. Okay. Wala na pong reason matakot kasi Diyos po ang pinagkakatiwalaan ko ay nasa Kanya na ang lahat. Amen. Ngayon na ginawan kayo ng diagram of
what your God can do and how much power He has, gaano siya kapangyarihan. Ngayon mo lang naisip na ganito pala si God. Dati wala, di ba? You have no picture. No, kung gaano siya ka-powerful. Parang alam mong powerful pero hindi mo ma-picture sa isip mo, tama? Amen. Amen po. Amen po. Ayan. Wala kang idea, basta alam mo, sinabi sa iyo na powerful siya. Okay, na sumasagot siya. Na kaya niyang gawin ang lahat, pero paano 'yon? Wala kang idea. Pero ngayon, binuo yung idea, nakita mo, iniisa-isa tapos kinumbine, nakita mo, uy, ganito pala. Ganyan ba ang nangyari sa'yo? Ganun nga nangyari sa'yo. Amen. Yeah. Opo. Amen. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Oh, ngayon, nagkaroon ng itsura ang kapangyarihan ng iyong Diyos. Amen. Kaya hindi ka dapat matakot. Marlon Marsan, yes, nagtaas ng kamay. Pastora, Hmm. may tanong lang po ako sa Hosea 4:6. Isaiah 4:6, okay? Ayun po bang sinasabi nila na sumpa? Ito ba yun? Hindi. Walang sinumpa dyan. Amen. Salamat po. Salamat. You're welcome. Mag-ingat tayo sa paggamit ng salita. Pag sinabi ba ni Lord na sinumpa doon? Wala. Ang sabi niya, I will forget. Ay, hindi. Yung sumpa ay cursed. May sinabi bang kinurse dyan? Wala, no? Tingnan niyo yung Hosea 4:6. Hanggat walang sinabing kinurse, huwag nating sabihin cursed. Ang sinabi niya, I will forget. Rejected po. Reject. Oh. Forget at cursed, magkaiba ang ibig sabihin. Mahilig tayo mga tao, mahilig ang mga tao na pinapalitan natin yung sinasabi ni Lord. Kasalanan yon, ha? Wag na wag nating gagawin yan. Ayan. So, hindi po sumpa yun. Kakalimutan nga lang niya. Okay. Salamat po. You're welcome. So, napakaganda na ito pala ang idea ng iyong God who is so powerful. Wow! Pag araw-araw tinitingnan mo itong diagram na ito, wala ka ng takot. Bakit ka pa matatakot? Eh, nandito na lahat. Lahat siya na. Kasagutan ng iyong pangangailangan, no? Ang kasagutan ng iyong pangangailangan, nandyan na. Kaya pag nagpipray ka, ano na lang ang kailangan mo? Kaalaman ang kailangan mo. Sabi pa muna dito bago tayo magtuloy, wala na pong dahilan na matakot dahil ang takot ay nasa isip lamang. O ngayon, ang takot ay natanggal na sa isip dahil binigyan ka na ng idea kung gaano kapangyarihan ang iyong Diyos. Alam ko lang na He is God. Ayun ang problema doon. Dati po, secret ang power ni God until na-reveal through your teaching. Secret ba pala? Wala kasing nagturo. Pero ngayon, itinuro sa atin ng banal na espiritu, no? Nung dino-drawing ko 'to, alam niyo ba, wala talaga 'to sa teaching, bigla na lang si Lord, draw, make a diagram at ginawa ko, oo nga 'no. Mapi-picture na talaga ng mga tao na ganito pala talaga si God. Kaya tama ang Isaiah 46:8, there is no other God like me. At tama din na sabihin sa atin ng 2 Timothy 1:7, God has not given you the spirit of fear, but power. Bakit power? Power? Hindi ba ito power? This is power. Ang iyong Diyos, omnipresent, omniscient, omnipotent. This is power. Ito ang tinatago sa atin ng demonyo na hindi dapat nating malaman. Pero ngayon, may mga pusong lumaya sa araw na ito. That now you know, this is your God.
So when you pray, Amen. alam mo kung paano ka mag-pray. Kung sinong tinatawag mo, the omnipresent God, the omniscient God, or the omnipotent God, or the three of them. The three characteristic of His power. Hallelujah. Okay. I want to stay there. Kaya dito tayo mag-end para hindi nyo makalimutan. Any question? Any question? Ayoko mo nang tumuloy sa next teaching. Gusto kong stick ito sa inyong kokote. May tanong po ba dito sa diagram na ito? Wala naman? O, uwian na tayo. Pastora, Opo. equal po sila, ano? Oo, equal. Ayun, isosceles triangle yan. Opo, opo. Baka nag-absent ka sa mathematics mo, ha? Pag sinabi ng isosceles triangle, equal sides. Amen po. Thank you po, Pastora. You're welcome. Ano pa ang question? Hallelujah. Pastora, Father, Son, and Holy Spirit ba yan? Hindi. Bawat isa sa kanila, si Father, omniscient, omnipotent, omnipresent. Si Holy Spirit, omniscient, omnipotent, omnipresent. Ang tanong ko, si Jesus, bago siya nag-glorified, is He omnipresent, omniscient, omnipotent? Hindi. Hindi. Hindi Hindi. po. Hindi po po. Hindi po. Ay, nako, pag sabay-sabay kayo, wala akong marinig. Taas ng kamay. Defend your answer, ha? Defend your answer. Pumapalakpak si Jaylee. Bakit ka na pumapalakpak? Masaya ka? Jaylee, nagtaas ka ng kamay o pumapalakpak ka? Ayan, si Kan Kiara. Po, mali pala yung napindot ko. Sorry po, Pastora. Raise sige. hand po. Raise hand, si Kan Kiara muna. Kan Kiara. Hindi pa po siya kasi namuhay po siya bilang tao, so iniwan niyo po muna yung pagka-Diyos niya. So hindi pa po hindi sa kanya that time applicable yung omniscient, omnipresent, and omnipotent. Okay. Sino ang nag-agree? O sino may other opinion? Other opinion? Sino? Hindi daw, Pastora. Si Candy. Basta sa akin po, omniscient and omnipotent, yes. Pero yung omnipresent po at that time, parang hindi pa po. Kasi 'di ba, though He is both God and man at that time po. Pero yung po, galaw ni Jesus is parang, hindi ko ba alam kung paano ko i-explain, Pastor. Pero at that, yun po yung sagot ko, omniscient and omnipotent po, yes. Pero yung omnipresent po at that time, hindi pa po. Kasi based po dun sa nakasulat na description, parang hindi pa po, parang hindi po yun ang ginagawa ni Jesus at that time. Okay. Controlling the true believer's mind. Di ba po? Kasi parang at nung time po ni Jesus, he speaks to the people. But he teaches. Opo, he teaches. Pero yung parang hindi ko alam kung paano i-explain, Pastor. Sige. Sige, si Jaylee muna. Thank you. Si Jaylee, kanina ano naman kayo? Ay po, ganun din po. Parang hindi pa naman po siya totally na lahat nasa kanya. Although alam niya na yung mga bagay-bagay, pero hindi po lahat. Hindi lahat? Alin dito? Ano yung ibig mo sabihin? Kalahating omnipresent, kalahating omniscient, kalahating omnipotent. Yon ang hindi lahat?
Hindi po, yung ano, yung pagka omni, ay, na omni, Omni. na iba na yung omni. Omni brand yun. Ah, yun nga po, yung hindi po totally nasa kanya na lahat until na nag-glorify po siya, no? Pumanik siya sa heaven. At Oo. saka po siya naging tatlo. Okay. Basta, itong tatlong ito, hindi pa total. Yun ang ibig mo sabihin. Ah, parang ganun na po. Okay. Sige. Si Junie. Junie, salamat, Jaylee. Junie. Na ang kwan po sa akin sa kanya na po yung tatlo that time po nung nasa ministry na siya. Kasi po yun pa lang po sa undefeatable, sa omnipotent po, undefeatable. Si Satan po talagang inano niya na eh. Dinaig niya na kagad eh. Tapos yung omniscient po nung bata pa lang po siya. Yung mga teacher po ng law, yung mga ano, napahangan niya na sa kanya, knowledge niya, sa kalaman niya. Okay. And yung pongka, yung ano pa yung sa omnipresent naman po, na ano ko po yung nagpaiwan po siya sa mga kanya, sa mga disciples niya po nung pinauna po nila pinauna niya po yung mga tao, mga disciple niya tawid po ng Galilee. Nag-pray po siya pero nakita niya po yung alam niya na po kung anong mangyayari sa during their travel sa Sea of Galilee po yung nung naglakad po siya sa tubig. Kaya yung tatlong kan po nasa kanya na po that time. Aha, okay. May point din, no? Pero tingnan natin yung iba. Thank you, Junie. Isa-isahin ko yung mga sagot nyo. Sige, kanina si Rowena Follman. Nawala na si Rowena Follman. Rowena? Hello po. Parang nasagot niya na po na ganun. Sige. opo, kasi po Isaiah 11 nakasaad naman po doon na all the seven spirit na kay Lord Jesus Christ and na nasuportahan po ni Brother Jimmy na lahat ng mga word kasi Jesus Christ is fully man and fully God. Okay. Agree siya kay agree ka kay Junie. Okay, sige. Salamat po. You're welcome. Si Don Caroline. Don? Hello po. Yes. Go ahead, Don. Pareho po ni Sis Kat, omniscient po and omnipotent po. Muna kasi nandito pa siya, katawan tao pa lang po siya. Si Jesus Christ, kaya yung nandito po yung all knowledge, all wisdom, mighty counsel, discern every heart, tapos yung all powerful, almighty, tapos undefeatable po kasi yun nga din po, isa din doon yung nasa wilderness po siya. Hindi niya po, undefeatable po siya ni Satan. Then, nandun po yung kanya pong power na nag-heal po siya. Na mga, tinutulungan po siya. Ginagamit din po siya to heal sick. Tapos po, to deliver all curses po, yung mga ganun po. So, ang wala lang po that time po is yung omnipresent din po. Yun po ang sa akin din po, katulad po kay Sis Kat po. Okay. Wala kasama palit. Okay, dalawa na kay ni Kat. Wala ang omnipresent. Alright. Sino pa? Si Dandan. Pwede sumagot. Yeah. Taas ka ng kamay, nakapila sila. Dandan. Nagda-drive lang po. Yes, Dan. Yes po, sorry po, kabababa ako lang po ng bus. Naririnig po ako? Oo, dinig na dinig. Yes po, para sa akin din po is na kay Jesus na po kasi lahat eh. That time po kasi sabi nga po sa Colossians, di ba po ba, yes, he was fully man, but he was fully God. So, doon po ako nag-depend, kaya ibig pong sabihin, andun na po kay Jesus Christ, even nagkatawan tao po siya, he was over
lahat ng anong meron kay God, meron din po siya. Yun po para sa akin. Yun Okay. Praise God. Sino pa ito? Kalbayog. Si Pastora Mercy. Pastora Mercy. O si Pastor Nong. Sino yan? Pastora, si Ah. Rose Ann po. Si Rose Ann. Okay. Hello po, Pastora. Good evening po. Yes po. Para sa ako, La Pastora, stand good na ko. 100% God and 100% human si Lord Jesus kasi sa iyang kuan, di ba dere he lives in us. Di ba puyo liwat siya sa kalibutan, kauban nato. At saka nagpaayo siya mga buta, bungol, nagpalaya siya mga evil spirits. So both na omniscient, omnipresent, omnipotent ada sa iya kay unsaon man ang duwala og ada sa iya, dili siya pure. Kumbaga limited la. So unlimited talaga si Lord para sa akon. 100% God and 100% human. Okay. Kasi gipadala siya sa kalibutan to fulfill the purpose of the Lord. Hmm. Yun lang po. Apat ng bumoto, no? Kompleto si Jesus, 4 na. Pastora Mercy, ano? Ganun din po sa akin, Pastora. Same thing. Okay. Si Nandiyan John, siya sa mag-asawa. tatlo. Ayan. Ay, sorry. Ano po? Nandiyan po siya sa tatlo. Okay. Praise God. Okay na po. Good morning po. Diyos. Para po sa akin, lahat din po kasi di po ba the Spirit of God nasa kanya po nung nabaptize po siya ni John the Baptist. Yan po. Doon ko po. Opo. Okay. Yan po. Kaya yung Spirit of God nasa kanya. Kaya lahat po. Yes po. Nag-control din naman siya ng Tapos ito on knowledge. Sige. Thank you, Jo. At si Wina Purolan. Wina. Ano, Wina? Para po sa akin, Pastora, ano po, lahat po. Lahat, 7 na. Omniscient, omnipresent, and omnipotent din si Jesus. Kasi gano'n din yung sagot ni Roseanne. Yun din ang ko na He lives in us and also He controls the true believer's mind through His teaching. Tapos, all wisdom din siya. All knowledge nung bata pa siya. Tapos, all powerful and almighty God. Okay. Ano kaya mga tinanong? Ano yan? The Messiah is chapter Isaiah 11, the Messiah. Okay. Sino ba nga? Yes, Mai. Yes po, Pastora. Para po sa akin, Pastora, lahat po nasa kay God na, kay Jesus na po lahat. Kasi po, Pastora, hindi naman po magagawa lahat ni Jesus yung mag-cast out ng evil spirit, mag-heal, to make miracles. Hindi po ba, Pastora, kung wala po ko sa kanya yung ganitong property, and then character, then aside from yung pagiging powerful, almighty, and then of course yung wisdom and knowledge po na binigay sa kanya ng God the Father and from the Holy Spirit, na yun po na namanad niya rin po. And for yung pagiging omnipresent din po, Pastora, yung sa sinabi nga po yung sa John na ano ba yung and the word was God. Hindi ko po maano. Jan 1:1 po. yung iisa po sila, Pastora. John 1:1. Tapos din po sa John 10:30 ba yon or John 30:10 na sabi, I and the Father are one. Pastora. Okay. So, as one po siya. As one. I mean, all of this po, Pastora. Yan Okay. 8 na kayong bumoto. Panalo na ba? Sino ba? Wala na? Maraming sagot dito sa message. Maraming sagot. Ano ba daw? Sabi, agree kay Sis Raquel, si Marma. Tama ha? Agree kayo. Agree siya din kay Raquel. Si Nanay Raquel, 2 lang, hindi 3?
O 3? Kalimutan ko yung sagot na ni Raquel eh. Nandito. O sa akin sa kanya na rin. 3 po. 3. Okay, Lahat agree. po. So, 10. 10 na si Salter para sa akin lahat. Lahat na yan. Nasa kay Jesus na lahat. The Spirit without measure. Okay. Agree. Wow, agree talaga. Grabe. Walang kontra. Agree na ako Amen. complete. Kay Tess Arceo. Divine nature, neither restricted nor ceased due to His earthly presence. Agree din po ako. Okay. Uwian na. Agree na pala lahat eh. Si Richard naman. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. John 1. Alam nyo, intindihin nyo yung mga binabasa nyo. Napagalitan. Intindihin nyo yung mga binabasa nyo. Pastora Tess, Yes. stand pa rin po ako doon sa omniscient and omnipotent po. Kasi po pinag-usapan po yung bago mag-ascend po si Jesus, di ba po? Oo, bago mag-ascend. Opo. So, sa omnipresent po, kasi yung that time po, kasama pa po nila si Jesus. Oo. Yes po. So, yung pong He lives in us, kasi yung He joins with our spirit and speak in our ears, sa akin po yung parang pagka na po siya, nag-ascend na po siya. Yun ang, I believe na doon sa, po eh. Saan ba? Ayan. Sige. Meron po nung, yung, nakalimutan ko po yung, yung verse po. Pasensya na po. Okay. Thank you. Pastora, meron po akong nabasa. Ito Teka. po. Sa sige. Mark 10, di ba sabi nga, as Jesus came up out of the water, He saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on Him. Diba, Okay. yung Spirit of God po kasi nung nabaptize po siya ng water ni John the Baptist po. Kaya doon po ako kasi di ba tayo kung nararanasan natin yung Holy Spirit, di ba? Ganon din po si Jesus kasi nandun na sa kanya yung Holy Spirit nung nabaptize po siya kaya. Ang tanong ko, Jo, ikaw, mayroon kang Holy Spirit? Lahat naman daw po tayo meron, di po ba? Basta i-desire natin yung Holy Spirit. Kailangan direct ang answer mo. Do you have Holy Spirit or no? Yes or no? Lahat. Ako po. Yes. Ako po, I believe po na working in progress po. Kasi hindi pa po talaga nararanasan yung mga manifestations po. Okay, let us say may Holy Spirit ka. Let us say that you have a relationship with the Holy Spirit. Now, if you have a relationship with the Holy Spirit, and does it make you omnipresent, omnipotent, omniscient? Yung lang po siguro, if I have the Holy Spirit, yung mga mo po na parang wisdom po na naririnig mo, na mo yung nadi-discern mo, yung po. Kasi di pa nandyan din naman nakalagay po. Yung kapag meron ka nun, di po ba yung tawag dito, yung revelational knowledge po ng Lord kapag nandun ka rin sa niya, nagsisiksik ka sa kanya, sinisiksik mo yung na makilala mo siya, po. Tapos yung Word of God na landong ka palagi ibig sabihin, hindi complete. Hindi pa po talaga. complete. Pero nandun na po yung kasi iba naman po si Jesus. Okay, si Jesus. Isabihin natin si Jesus. Si Jesus, may Holy Spirit. Does it make him complete, like omnipresent, omniscient, omnipotent? Kasi yun ang question ko eh. Before na nag-ascend siya, ha? Opo. Meron na po siyang ganun. Kasi all-powerful na po siya. Kumbaga, nandun na po kasi sa kanya yung
within na po sa kanya yung Holy Spirit kasi Ah. holy po siya. Yun po. Hindi siya Oh, sige. nagkakasala. Na nakokontrol niya po. Nandun po yung control sa kanya po. Sige, Self-control. Yung lahat po ng fruits of the Holy Spirit nasa kanya po. Okay. Opo. Palagay ko hindi niyo naintindihan ang tanong ko. Okay, sige. Si Sister Flora. Sige, Sister Flora. Si Candy po. Si Candy Pastor, naman. ano niyo po, di ba, before po mag-glorify ang Panginoong Jesus, tama po ba? Yes, before. Hindi ko po ma-explain kanina. Parang ano po, binabasa ko po kasi siya. So, di ba, ang ano po, pagka omnipresent, ang isang description po is to affirm our adoption. Pastor, tama po ba na, kasi di ba bago po mag-glorify ang Panginoon, before He died, hindi pa po tayo adopted, di ba po? Kasi hindi pa po complete yung sacrifice ng Panginoong Jesus. So Yes. at that time, hindi pa po tayo adopted. So yun po, yung parang yun po yung binabalik-balikan ko kasi na kaya ko po yung sabi na omniscient and omnipotent. Kasi nung time po na yun, hindi pa po affirmed ang adoption natin. Kasi hindi pa po complete yung sacrifice ng Panginoong Jesus. Kasi hindi pa po siya glorified. Tama po ba? Hindi pa po nag-glorify ang Panginoong Jesus. Or Parang has nothing to do with omnipresent din yun eh. Kasi yung, ang tinatanong natin dito, hindi tayo eh, yung si Jesus. Opo. Ayan. Kaya sige, pagbigyan na muna natin si Concha. Concha, ano masasabi ni Concha? Sa akin po, Pastora, naririnig po ako? Dinig na dinig. Sa akin po, Pastora, is ano lang, omniscient and omnipotent pa lang ang Panginoong Jesus ng panahon na hindi pa siya. Po? Naka 12 na yung tatlo, yung dalawa lang, except omnipresent, tatlo na kayo. Sige, tuloy mo. Yun nga po, omniscient at saka omnipotent pa lang siya at the time that He is still na hindi pa niya nag-glorified body. At that time kasi, He is still confined with the physicality of this body na katawang tao. At dahil doon, hindi pa niya nagagawa na maging omnipresent sa lahat ng pagkakataon. Yun lang po yung ano ko. Kasi, saka pa lang nangyari na nagkaroon siya ng omnipresence that time na talagang He is already risen from the dead po. Yun po yung aking pong naiintindihan dito sa katanungan niyo po. Yung all knowledge, all wisdom, alam na po natin na nasa kanila at saka yung mga sinabi mo po dito na mga katuruan, nandun na po sa kanya lahat yun. Pero yung sabi ko kanina na He is still confined with the physicality of this body na nandito pa siya na hindi pa siya glorified po. Nako, kung ganyan, paano naman ang John 1:4-8 niyan? Sabi niya kay Nathaniel, "How do you know me?" Sabi ni Jesus, "I saw you before you were still under the fig tree before Philip called you." Wala siya doon, pero nakita niya si Nathaniel. Okay po. So, omnipresent na rin po siya. Ang bilis niya sumuko. Ano ba? Ang bilis sumuko. Yun yung sinasabi ko, intindihin niyo yung mga binabasa niyo. Kasi pagka may sinabi ako, tiklop ka agad kayo. Hindi porket teacher ako ngayon, ay titiklop na kayo. Kailangan ba intindihin niyo yung sinasabi niyo? Okay. Meron pa ba? Meron pa ba? Kasi yung sinabi mo pa, Pastora, talagang paano ako hindi titiklop, merong proof. Ano ba to? Proof kasi. So, ako naman po kung may proof, titiklop na talaga. The question is very tricky, no? Very tricky. Ang galing ng Holy Spirit. But you need to panindigan mo yung ano mo. Oo. Alam mo, you need to, si Rowena Paulman. O sige, Rowena Paulman. Yes Sige po. Padagdag lang po.
Sabi po, di ba, yung omnipotent comes from omni meaning all, and potent meaning power. So, as with the attributes of omniscience and omnipresence, it follows that if God is infinite and He is sovereign, which is we know He is, then He must also be omnipotent. He has all the power over all things and at all times and always. Aha. May argument ako dyan. Sabi ni Jesus, the Father is greater than I am. The Father is greater than me. So kung omnipotent ka, no one is greater than you. Omnipotent nga eh. Pero sinabi ni Jesus yun, the Father is greater than me. Nasa Book of John. When Jesus said po na the God is greater than me, the Father, the Father is greater than me. It's showing His submission and obedient sa Father. Oh, same thing. When you're showing your submission and obedience, you are submitting to the one greater than you. Greater in power, greater in strength and authority. Same thing. And paano po yung kanyang, yung sinabi din po niya na, like you said earlier, me and my Father are one. So, yun din po, they are one. Yun ay relationship. Hallelujah. Praise God. Ano pang, sige, I like it. Sige, I like it. Sige, more. And at the end, sinabi niya sa John 8:58, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. Okay. What time is it? Who is that I am? Why are you doing that in bed? This is Fallman family, Fallman crew. No, Fallman crew. Why, praise God. Hallelujah. Okay. Jesus indeed said that. He had seen Abraham. He had spoken to Moses. Before Moses, it is me, Abraham. Abraham met me, and sabi niya, he spoke to me, and he wrote something. He wrote about me. Okay. That he knows. Kahit sa Book of Jude, sinabi yon. In the Old Testament, it was Jesus. Yun nga lang. At the time that Jesus, ang problema with the word Jesus, is the Savior of the world. And Jesus has the body. The body, the flesh, is the limitation. Limitation kasi kailangan muna niyang, he needs to go to the first death in order to save everyone. Itong body, mag-glorified. Kaya nga sabi niya kay Mary nung siya ay na-lifted up, don't touch me because I have not been glorified yet. Kaya sabi niya, don't touch me. Kailangan mag-glorified muna siya. So sabi niya, tell my brothers that I will meet them at, saan niya? Sa Jerusalem ba? So pumunta siya. Pero nung magkita sila ni Peter at si Thomas, sabi niya, touch my hand. Ba't ganun? Kasi nag-glorified na siya at that time. So yung Jesus kasi refers to the body. The Savior of the world is the body, the flesh. All knowledge, yes, because the Spirit of the Lord is upon him. Mighty counsel, yes, Isaiah 11, because of the Holy Spirit. Power, it is still undefeatable because of the presence of the Holy Spirit. Pero pagdating mo sa omnipresent, limited siya sa body. Nakikita mo ba siya everywhere? Ang omnipresent meaning is present everywhere.
Is he present everywhere? But he can see. He can see. He can see but not present because limited ang body. Kailan siya omnipresent? Omnipresent yung nandun na kaagad siya. Kailan? Yung lumakad siya sa storm? Water po. Wow. Sino nakakita doon sa lumakad siya sa storm? Sino lang? Peter. Peter. Kasi nandun sila. Mga disciples. Sino pa? Mga disciples na nasa boat. Disciples. Nakita ba siya na naglumakad sa tubig sa other bayan? Sa other location? Hindi, di ba? Nakita lang siya doon sa boat. Does it make him omnipresent? No. Okay po. No. So hindi siya omnipresent, Pastora, kaya lang nakikita niya lahat. Nakikita niya lahat. Because he has that discernment and he has that word of knowledge. Nakikita niya. Pero Amen po. Amen kailan po. siya nag-omnipresent? Ang tanong ko. After resurrection. After resurrection po. Oh, nag-appear siya kay Peter at sa mga disciples, di ba? Yes po. Nag-usap-usap ang mga disciples, biglang tumagos siya. Right? Tumagos siya sa wall. Pumasok siya. Amen po. Are you there? Are you... Naunawaan niyo ba sinasabi ko? Opo. Amen. Amen. He was po, with God. amen. Yes, he was with God. Alam mo yung word na he was with God? Because he was the Word. Amen. Amen. Word. He was not Yes. Jesus. He was the Word. Oh, hallelujah. Yes po. Yes po. Yes. Hello, basahin mo ang 1 John 1. The Word was the With Word. God. In the beginning was the Word, and the Word The Word was with God, and the Word was God. the Word. The Word. Ang limitation doon, the name Jesus. Flesh kasi yun. And the Word became flesh and dwelt among us. Sino na yon? Si Word pa ba yon? Si Jesus na po. Si Jesus na. Ayan, di ba? Kaya nga po yung analogy ko kanina, Pastora, na nasa physicality pa siya hindi pa siya kaya lang yung sinabi mo kasi kanina na nakita na si Nathanael, nabasa ko rin yun, so oo nga, Nawala kaya ka. natiklop ako, pero ang alam ko talaga, hindi pa siya omnipresent. Talagang yung nasa mind ko, hindi siya omnipresent kasi physicality physical siya. Yun ang nasa ko. Kaya lang, yung sinabi mo na nakita niya, oo nga parang naganon din ulit ako. Ayan. Kaya nga, wag panindigan nyo yung mga sagot nyo. Panindigan nyo. Amen. Thank you. Meron siyang Holy Spirit, walang problema doon. Meron siyang Holy Spirit. He has the power because of the Holy Spirit as Jesus, no? Kaya nga sabi sa Hebrews 5, the embodiment of the Father and the Holy Spirit, the triune being God, nakandun kay Jesus, the embodiment. Pero limited siya sa kanyang flesh kasi isa-sacrifice pa lang siya. Kaya nag-omnipresent siya nung nag-resurrect siya. Kahit saan. Kaya nga sabi, nagpakita siya sa 500 katao. That's omnipresent. Ito, nakalagay, kayo naman kitang-kita nyo na ayan far and near at the same time. Yan ang omnipresent, far and near at the same time. Nakikita ng lahat. Ito yung hindi nyo naunawaan far and near. Hallelujah. Pastora, very tricky po. Pero may natutunan. Very tricky ang question, yes. Uh-uh. It wasn't my question. It is God's question. It is the Holy Spirit who put that question in my heart. Kaya tinanong ko, sabi ko, oo nga, Lord, no. Pero yun nga ang isipin nyo. He was limited before the resurrection or before the death.
He was limited by the flesh, the body. But nandun na ang substance. Yun nga lang, hindi pa pwedeng ipakita ng body. Nandun na, but hindi pwedeng ipakita. Dahil limited siya nung flesh. So, kailangan ihain yung flesh. He needed to die. Not only to save us, but also to reveal His true nature. Naintindihan? Alam mo si Jesus noon, as Jesus, naglalakad siya. Hindi pa yung full ng kanyang kung sino talaga siya. He has to die. Kasi the name Jesus is a sacrifice. Kailangan ihandog mo na siya. So after that, na ihandog na siya, then the true nature of the Godhead na nasa body ni Jesus appeared. Kaya sabi ng mga disipulo sa Hebrews 5, He is the embodiment of the triune being God. Naunawaan? Amen po. Amen po. Amen. Masarap, masarap. Masarap po, Pastora, masarap. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang pagtot, Pastora. Wala mo ito. Ay, praise God. Amen, amen. Pwede na pala tayo magpa-exam nito. O sige, sino ang hindi nag-agree? Muntik po kami lahat tumama. Nagtulong-tulungan, no? Magaling na Paulman crew eh. Nagtulong-tulungan. Okay, Team good, good. effort. Oh, team effort, team effort. Praise God, I like it. Ayan. Ang Bilyedo din. Oh, team effort. Okay po, hayag na. Amen. Did you enjoy the question tonight? Amen. Amen po. Yes po, yes po. Stir up yun lang yun. This is your God. Hallelujah. Ayan. Praise God. Oh, Fallman crew, may sasabihin pa. Nagtaas pa ng kamay eh. Ay, Challenging. sorry po, napindot lang po. Ayan, challenging daw. Kaya nga, you need to truly understand your God by keep on asking who He is. Reveal to me, Lord. Kasi mga question na ito, kung minsan, natatanong na nititrick kayo ni Satanas nito. No, natitrick kayo. Kaya kailangan alamin mo, the Holy Spirit is the revealer of truth, and that is the truth. No, that is the truth. Kaya nga bakit ko tinatanong yung Isaiah 9, ha? Tingnan natin Isaiah 9. Kasi may nagsabi nito eh, na sino yung sumagot nito? He is mighty counselor, everlasting Father, Prince of Peace. His government is in government and its peace will never end. Kasi parang si Tess Arceo to eh. Pero nakalagay dito sa verse 6 ng Isaiah 9, For a child is born to us, a son is given to us. Oh, this son na binigay sa atin, no, nandun sa kanyang balikat ang government. Intindihin nyo to. Ha? Yung son ito, pero wala pang pangalan. May pangalan na ba? Kasi dalawang pangalan binigay ni kay Jesus. Ano? Anong dalawang pangalan yung binigay? Nung siya ipapanganak pa lang. Dalawa. Prince of Peace. Jesus and dalawa. Emmanuel po. Emmanuel. Ayun. Dalawa ang pangalan niya. Jesus is the sacrifice. The Savior of the world. Ibig sabihin na sacrifice. Kaya yung flesh. Emmanuel, another name niya, which means God with us. God is with us. Because his body is the embodiment of the Godhead. Kaya, i-fulfill mo na ang gagawin ni Jesus as a sacrifice. Then you will see the Emmanuel. Noong si Jesus ay nagtuturo o nandito pa sa lupa,
Ano ang tinuturo niya? Sino ang ini-introduce niya? John 17. Father. Father, di ba? Yes po. Si Father. At ang kingdom ni Father. Yun ang tinuturo niya. Si Father at ang kingdom ni Father. Lagi, lalo na sa John, kitang-kitang mo ito. Yun ang ini-introduce niya. Pinamalita niya ang kaharian ng Ama at si Ama, kung sino si Ama. Because knowing the Father is eternity. Diba? Ayun ang sinasabi dito. Kasi, this is, ang Isaiah 6, pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, yun ang pangako. That the government will truly be upon his shoulder. That he will be the Prince of Peace. The mighty counselor. After his death and resurrection. Eto na. Kaya, Matthew 28, anong sabi niya? Ay, mga kapatid. Pag tugma-tugmain mo ang scripture, wag mong paghiwa-hiwalayin. Ano? Anong sabi niya? Before sa I will be with you, Pastor. Matthew 28. All power has All the authority. has Ayan, given to Great me in Commission. heaven and earth. Yes. Kailan lang niya ito sinabi? Sinabi ba niya ito sa umpisa? Hindi. Nung After nag-resurrect na siya. resurrection na po. Oh. Ang ibig sabihin, full authority was not yet given to him when he was still Jesus. When he is still in the body. Ang full authority in heaven and on earth was given to him after his death and resurrection. Kaya dito niya nasabi, Matthew 28:18, I have been given all authority in heaven and on earth. Dito pa lang niya nasabi. Bakit na-complete na niya ang mission? Na glorified na ang body. Una, na-sacrifice na niya ang kanyang body as Jesus. Pangalawa, na-save na ang, naibigay na yung bayad, karapatang bayad doon sa kasalanan. Na-ransom na niya. Nagawa na. Pangatlo, na-glorified ang kanyang body. Lumabas ang totoong nature niya. Hallelujah! Lumabas ang totoong nature niya. Yung limitation ng flesh is no more. Limitation of the flesh is no more. Wala na siyang limitation. Kaya tumatagos na siya sa wall. Yes? Kaya sabi niya sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth was given to me. Dito na siya, omniscient, omnipotent, omnipresent. O, kailangan magbayad kayo sa akin ito, ha? Ngayon nyo lang ito naririnig. Understand po, Pastor. Amen po, amen. Paliwanag po, amen. Hallelujah! Praise God. Praise God. Baliktad ang theology nila, oh. Akala ko, ganun eh. Hallelujah! Ito yung Thank you, patuturo Lord. ng Holy Spirit na sobra. Dive talaga, baliktad talaga ang alam nyo. Kaya buti ka naka-record, hindi ko na ito maulit. Praise God. Sunod-sunod, Pastora, talagang pinong-pino. Yeah, yan ang inyong Diyos. Amen? Thank you, Jesus. Ayan, praise God. Ayan, ang galing daw. Galing talaga ng Holy Spirit. Amen. Naliwanagan lahat. Amen, amen. Walang umuwi na umiiyak. Naunawaan. Mahalaga Amen po kasing naunawaan. Malinaw, Amen po, malinaw po. Malinaw po. Malinaw.
Praise God. Yes Amen. po. Pastora, Kasi Yes. lino po na Amen. Linaw Yes. po. Pastor Renas, paliwanag din sa sinabi sa Matthew 18, 20 na where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. I am. The I am is not he as Jesus. I am is the God. You know who is I am? Matthew 18. There are 2 gathered in my name. 2 or 3 gathered Apo. in Apo I po. am is means God. There am I in the midst of them. Okay po. Okay? Kasi kung minsan nababasa, sabi ko nga, intindihin niyo yung binabasa niyo. Read slowly. Read slowly. Huwag magmadali. Namin, i-digest anong sinasabi dito. Pag nakakita ka ng word na I am, that means God. Yun yung nagpakita kay Moses. Diba? Anong sasabihin ko sa mga Egyptian? Thank you po, Pastor. Yeah, Ang lalim welcome. po na. Yes. Yung kaya nga, anong sabi niya? Anong sasabihin ko sa mga Israelites? Anong pangalan ng Diyos na nagpakita sa akin? Anong sabi ni Lord? I am. My name is I am. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Marami kayo na natutunan tonight. I pray na hindi nyo kalimutan. Pero pag tinuro nyo, huwag nyo pagbali-baliktarin ha. Pag binaliktad nyo yan, naka-record to. Naka-record to. I-correct nyo yung sarili nyo. Baka nagbali-baliktad, naku, sasabihin na, uy, teka muna. Na-late na ba? Sige, wala, go, go, go. Hallelujah. Praise God, talagang matindi ang teaching tonight. Thank you, Lord. Amen. Tanggap pa ng lahat? Walang namimighati dyan? Wala naman? Ayos na lahat, Pastora. Tanggap po, Pastora. Tanggap po. Ayos na lahat. Pastora, Yes po. Huwag kang tumama. yung pong kay kay Yun? Paul, nung nagpakita po Kay Paul. Jesus kay Paul, opo, nung na-blind siya ng 3 days po ba yun? Oh. Ito po ba yung sa Acts 9? Mhm. Acts 9, from verse 3 po yata ito. As he was approaching Damascus, Holy Spirit po ba yung nagpakita sa kanya? Si Jesus. Si Jesus na mismo. Yun po yung after resurrection na po yun, di po ba? Oo. Ang Acts is after resurrection. Apo, na rin po siya dyan. Oh, di ba sinabi niya dito? Acts 9, sabi niya dito, who are you, Lord? Ayan, opo, tama. Sabi niya, I am Jesus. Hindi naman niya sinabi, I'm the Holy Spirit. Jaylee naman eh. Kayo talaga. Clear na po. Hindi ko alam kung nasaan ang isip niyo pag nagbabasa kayo. Binabalik. Yun nga ang sinasabi. Warning ko sa inyo to ha. Maliwanag ang sinabi ko. Pag in-explain niyo to sa iba, huwag magbali-baliktad. Ha? Kaya ulit-ulitin mo. Kailangan eksakto yung sinabi mo. Kasi pag nagbali-baliktad na iba na ang ibig sabihin nun. Hindi ko sinabi yun. Amen, Pastora. Kanina ko pa po gusto itanong na iba na po yung nung nagsasalita na ako. Read slowly, mga kapatid. Okay? At huwag mag-focus sa isang verse. Tingnan nyo rin yung mga katabing verse. Tingnan, imbestigahan yung mga binabasa nyo. At diyan tayo na dadali. Naku, maliit lang na mintis yung sinabi ni Satanas kay Eva. Sinabi po talaga ni Lord, kapag kakain ka ng bunga ng punong kahoy, ay mamamatay ka. Maliit lang ang mintis. Pero malaking kasalanan, pati tayo nagkasala tuloy. Diba? Kaya namnamin, unawain, ito ba talagang sinabi ni Lord? Huwag palitan yung words. Kailangan kung ano yung sinabi, yun lang synonym nung sinabi na yon, pero hindi papalitan ng word. No? Ganyan magbasa.
Halimbawa, pag sinabi niyang word, the word, in the beginning was the word. Hindi yun si Jesus. Wala nakalagay doon Jesus. The word. Alam natin si Jesus yon, pero doon sa bandang huli pa nakalagay, and the word become flesh and dwelt among. Yun si Jesus. Naunawaan? Opo. Amen po. Ganyan magbasa. Ganyan basa. Dahan-dahanin. Sino itong word? Nasaan si Jesus dito? Kasi ang word at Jesus, magalayo ang ibig sabihin. Pero iisa lang yon. Nung nagkatawang tao na. Siya na yon. Tapos yung Jesus, may another name. Sa Matthew 1:23. Emmanuel. Ano naman ito? God with us. Sino ito? Kaya kailangan imbestiga ka sa mga binabasa mo para mapagsunod-sunod mo. And ask the Holy Spirit always. Amen? Praise God. 33 minutes, Lord. OT, ha? Thank you sa OT. Thank you, Lord. Ito yung overtime na sulit na sulit. Thank you, Lord. Sahod ako ngayon, sahod. OT. Thank you, Lord. Okay, amen? Amen po. Ayan, praise God. Wala na tanong? Wala nang umiyak? Sinong hindi makatulog dyan? Hindi totoo yun, sabi ni Pastora. Kailangan matulog na naman. Okay. Ala, hindi ako nakapicture. Sandali lang, magpicture muna tayo. Last time, nagpicture ako tapos nirecord ko sa ibang klase. Ngayon, sa tamang klase na. Ay. Sandali lang, magpicture muna ako. Holy Spirit. Ayan. Nasaan na? Okay. Isa pa, pangalawang thing. Galit na galit kayo ah. Mute mo na. Open cam, Pastora, para naman lagi na lang yung picture ko, lagi na lang yung pangalan ko. Open cam. Okay. Ayan. Wala na. Praise God. At maraming salamat sa mga ngiting tagumpay. Okay, magpaalam na po tayo, mga kapatid. At Pastora Mercy, ikaw ulit mag-pray sa atin. Sige po. Nagising sila. Hallelujah. Father God, marami pong salamat sa maghapon na yung gabay sa bawat isa sa amin, maging Panginoon, sa aming pakikinig sa School of the Holy Spirit. Salamat po sa iyong kapahayagan. Salamat po sa buhay ni Pastor Ates na ginagamit mo upang kami mas lalo pang matuto, Panginoon, mas lalo pang lumalim ang aming kaalaman about the Holy Spirit. Salamat po at sa bawat isa na nagbigay ng panahon sa gabing ito. Lord, sinabi mo sa iyong salita na kung ang salita mo ay aming pag-uusapan, ang aming mga pangalan ay nakasulat, Panginoon, sa Book of Remembrance. Salamat po. At dalangin ko, O Diyos, na babaunin ng bawat isa ang natutunan namin sa gabing ito at hindi mawala, Lord, kung paano ito ipaliwanag, kung amin man ito isi-share sa iba. Amen. Salamat po. Anumang kalakasan ang nawala kay Pastor Ates, ibalik niyo po. At sa bawat isa, Panginoon, anumang pong kalakasan ang nawala sa kanila, ibalik niyo po sa bawat isa sa amin. At sa gabing ito, O Diyos, kami po'y matutulog. At salamat po sa pag-ingat sa bawat isa sa amin. Lord, possess our body, possess our soul and spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga sa bawat isa at God bless. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po, Pastor. Thank you po.